Bukas ngayon ng klase, nasa ikatlong taon na ng implementasyon ng Enhanced Basic Education Act of 2013 o yung tinatawag po na K-12 program ng DepEd. Kung dati 10 taon ang gugugulin sa elementarya at high school, ngayon aabutin na ng 12 taon ang isang estudyante para matapos siya ng basic education o elementary at high school. Sa ilalim nito, inaasahan ng mga estudyante na mas maisasaulo na ang kanilang mga aralin at mas maihahanda ang kanilang mga sarili sa nais nilang tahaking karera. Bago mag-grade 1, kailangan munang dumaan sa kindergarten ang isang estudyante. Alinsunod po ito sa RA 10157. Mula naman kinder hanggang grade 3, gagamitin pong wika sa pagtuturo ang tinatawag na mother tongue o kinalakihang lengguwahe ng estudyante. Pero pagdating po sa grade 4, sa wikang Ingles na po at Filipino ituturo ang mga leksyon. Kabilang pa rin sa core academic areas ang mga asignaturang Math, English, Filipino, Araling Panlipunan, Values Education at MAPE. Sa huling 2 taon naman ng senior high school, ay ito po yung mga grades 11 at 12, pipili na ang estudyante ng track kung academic, technical, vocational o sports and arts. Depende po yan sa kanilang interes. Para yan sa paghasa ng kanilang kaalaman bilang paghahanda sa kolehiyo o di kaya sa trabaho. Pero hindi pa ngayon ipapatupad ang dagdag taon sa high school. Sa ngayon, tanging grades 1, 2 at 7 at 8 pa lamang ang susunod sa bagong K-12 curriculum. Samantala, mga kapuso, para naman sa grading system, letra na po ang gagamitin ngayon. A po ang pinakamataas na grado. Isang eskwelahan sa Metro Manila, ito ang leksyon ng mga bata sa araw na iyon. Okay, who wants to read? Pero hindi ito klase ng preschool o ng grade 1. Sa maniwala kayo o hindi, ang mga estudyante sa silid na ito nasa high school na. Ayun muna ang mga minor problems na tinatalakay natin ngayon sa ating K-12 curriculum. So una, quality of education. Actually po, ang K-12 system ay mapapaunlad po yung quality of education natin. Kasi tayong K-12 students, first batch ng K-12 students ay exposed po tayo sa practical learning experience, which is pinapagawa po sa atin. We are actually doing what we're supposed to be doing sa magiging actual work natin. So it means parang ginagawa po natin, ina-apply po natin in our lives kung ano yung mga binabasa natin sa libro. So it's not just about adding 2 more years, it is actually improving the quality of education. Ang K-12 program ay isa sa mga mahalagang inisyatibo ng gobyerno ng Pilipinas na naglalayong paunlarin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Ako ay sumasang-ayon sa pagpapatupad ng programang ito dahil ito ay maraming benepisyong mabibigay sa mga mag-aaral, bansa at sa ating posisyon sa pandaigdigang stage bilang tayo ay isang labor exporting na bansa. Unang-una, ang K-12 ay nagpapabuti sa kahandaan ng mga estudyante sa kani-kanilang mga larangan ng kolehiyo o trabaho man. Ang karagdagang 2 taon ng senior high school ay naglalayong bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang maasa ang kanilang mga kakayahan at makapili ng espesyalisasyon sa STEM, ABM, UMS, TVL o sports. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Asian Journal of Educational Research na isinulat ni Javer taong 2016. Ang mas mahabang panahon na mag-aaral ay nagreresulta sa mga maganda at ekstensitibong kahandaan ng mga mag-aaral para sa mga hamon ng mataas sa mundo ng mga tagtatrabaho. Binigyan din ng K-12 ang mga mag-aaral na Filipino ng kalamangan sa comparative arena. Ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa sa mundo na mayroon lamang na 10 taon pangunahing edukasyon bago ang programang ito. Ang kakulangan nito ay nakakita ng mga kaso ng diskriminasyon laban sa mga Pilipinong nag-aaral at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ay makikita mula sa K-12 na sumusunod sa mga pamantayang itinakda
ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Kaugnay nito, nagbigay ito sa mga mag-aaral ng higit pang mga umuunlad na karanasan sa mga tuntunin ng pagkuha ng mga teknikal na bokasyonal na kasanayan. Sa pamamagitan ng Technical Vocational Livelihood Stream, mas napaunlad ang mga mag-aaral tungo sa mga direktang trabaho. Sa katunayan, ang data mula sa TESDA ay nagpahiwatig na 70% ng mga mag-aaral na nakatapos ng TVL track ay tumaas ng trabaho sa loob ng isang taon. Nakatuon ang K-12 sa pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip at mga kasanayan sa buhay. Higit na binibigyang diin ang pagbuo ng kritikal na pag-iisip, mga kasanayan sa paglutas ng problema at hands-on sa pag-aaral. Gayunpaman, ang mga paksang tulad ng research, business enterprise simulation at work immersion ay idinisenyo upang ihanda ang mga mag-aaral para sa totoong buhay na sitwasyon sa kolehiyo o trabaho. Sa kabila ng mga hamon na ito, dahil sa kakulangan ng pondo at pasilidad, ang K-12 ay isang sistemang solusyon na tumatagal ng mga mahabang panahon upang mapaunlad ang potensyal ng mga mag-aaral. Sa pangkalahatan, ang K-12 program ay isang mahalagang hakbang para sa isang mas malinaw na pang-edukasyon at pang-ekonomiyang kinabukasan ng Pilipinas. Mga simpleng hayop at halaman ang kanilang pinag-aaralan. Anong napansin nyo doon sa tatlong salitang isinulat ko sa blackboard? Sinulat. Ay, nakisulat. Natural. Sinulat ko. Binasa din. At imbes na gumamit ng microscope sa pag-ieksperimento, pagkukulat ang leksyon sa aral na ito. Tapos na, yung letter L ay ang kanyang R. The color of the R is green. So yung base ay color red, pula. Yung arm naman ay Ano ba yung mga possibilities na benefits na makuha ng parents namin? Alam nyo kasi guys, ang K-12 is preparing ourselves not just for college, but to be more employed, matured, and skilled. And nasa sa atin yun kung gusto ba natin pag-aralin tayo ng mga magulang natin or gusto natin pag-aralin yung mga sarili natin. Kasi after we graduated senior high school, we will be more matured, skilled, and more employable. Kaya pwede na tayong magtrabaho after neto. So basically, hindi talaga tayo nagdagdag ng 2 taon. Nagbawas pa tayo ng 2 taon kasi ang mga kailangan nilang mag-college ay yung mga specialized programs. And ang isa pang benefit neto, according to CHED Memorandum, Order Number 20 Series of 2013, magkakaroon tayo ng kabawasan sa mga units sa subjects natin kapag nag-college na tayo. Ang pinaka-benefits na makukuha ng parents natin dito is pwede tayo maging independent at the age of 18. Hindi katulad sa past curriculum, nag-graduate tayo at early 15 to 16. Saan kayo nakakita ng kumpanya na nag-hire ng fresh grad na high school? 'Di ba? You have to be in legal age and kailangan magkaroon ka ng experience from second year college. Yun yung ibig sabihin ng K-12. Hindi lang siya basta parang may maidagdag lang sila. Para rin siya sa mga magulang natin. It's the benefit of our parents and it's the benefit for our quality education. Okay, thank you debaters!